Hi guys, good morning. Anyway, naputol yung video kong unang ginawa. So, ituloy ko na lang po ulit. Pero okay lang. So, ito po, babasahin po natin yung para sa Scorpio 2024. And then, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga Scorpio na nag-tune in. Salamat po sa pag-like, pag-subscribe, at ano na rin po sa channel ko. Salamat po. Okay, nawa po yung magustuhan nyo yung reading for the year 2024. Okay? So, ito pong mga pangyayaring ito pwedeng mag-resonate sa iba't ibang timeline. Okay? Kayo na lang din pong ano sa mga pangyayari doon sa buhay nyo kung resonate kayo or kung hindi. Okay? Pag negative, wag masyadong i-take. Okay? Okay, for the month of January, Four of Wands. Okay? As of January, unang-una pa lang may celebration na mangyayari. So, engagement, reunion. So, more on community ka, Scorpio. At may kasalan kang pupuntahan itong month na to. Or else naman, nakikita ko na magbabalik ka kung saan ka pinanganak, balikbayan ka ba, or kung saan ka nag-aral ng high school, pwede kang bumalik doon, may reunion na mangyayari. Okay, and then for the month of February, the Fool. So, nag-starts ka by January, by celebration, by the month of February, ito na yung new beginning mo. Ito na yung ito na yung pagiging optimism mo, gagana. At wala kang pakialam kung ano yung naghihintay sa'yo sa hinaharap. Basta open ka na for opportunity at sa mga new adventure mo sa buhay. Okay, Scorpio? So, yung courage mo, ituloy mo lang. Tiwala lang sa sarili. And then by March of 2024, medyo magiging ano ka siguro sa trabaho, magiging obsessed ka sa trabaho. Nandito yung time na ang focus mo, Scorpio, ay itong maging financially stable ka. Yung status mo gusto mong tumaas, lumevel up. Ayun yung nakikita ko sa'yo. More on money ang gagawin mo. Yun nga lang, medyo hinay-hinay kasi may nakikita akong may matatapakan kang tao. Pero wag naman po. Okay? Wag naman. Kasi minsan yung pagiging greedy or materialistic natin, nakakasagasa minsan ng tao, hindi maganda. So, pinapayo na hinay-hinay lang mga Scorpio. Okay, by the month of April, ito naman yung the Hierophant yung card mo po. Ito yung sinasabi na ito yung yan, magpo-focus ka nga sa trabaho mo. Pero ito nga maganda sa'yo. Siguro ito na yung time na yung wisdom mo, mas lalaki pa siya at mag-high level ka sa commitment mo. Kung relasyon man yan, siguro ready ka na for commitment or mag-high level yung relationship mo or else kung ano man yung status mo sa society, tataas siya. Kung ano man yung position mo sa trabaho, mag-level up din. And then, by the month of March, April, May, May naman, the Tower. Ito naman, kung may magtatapos man, pero may magandang hinaharap doon sa magiging next level ng trabaho mo. Kasi ito na yung disaster minsan na nangyayari sa atin is awakening pala yun sa sarili natin. Yung revelation na nangyayari, parang blessing in disguise siya. So, itong sigurong year na to makakaranas ka ng bigla ang heartbreak or bigla ang pagkawala ng trabaho pero hindi mo alam. Nilalagay ka lang pala ng life mo sa mas nararapat sa iyo. So, doon ka mag-focus, hindi dahil sa na-heartbroken ako, hindi na ako mahal ng jowa ko, ganito, ganyan. So, na-stuck ka na doon. Pero hindi mo alam, may maganda kang kapalaran na naghihintay, 'di ba? Ganun na lang ang tingnan mo. Okay, Scorpio. So, focus lang sa positivity. And then,
Month of June, the Empress ang card mo, Empress. So, siguro, ito na yung, natanggap mo siguro yung heartbreak or loss na yan. So, ito ka na, hindi ka magpapatalo. Talagang for development ang hanap mo. May gusto kang ma-accomplish na isang bagay, or kung may goals ka man, kunyari gusto mo mag-abroad, makakamit mo siya. Kung gusto mo magbuntis, yan, may possibilities din na magbubuntis ka. O yan, magjowa ka kung gusto mo magbuntis. Pero syempre magpakasal ka ha. Or else nasa sa inyo na yan. Kasi hindi rin kasi garantiya ang kasal ngayon. Mahirap magpakasal sa ngayon. Pero hindi po wala po akong ano sa pagkakasal. Sorry kung nabubulol ako. Ang pagpapakasal ay sagrado. Pero sa pagdidesisyon, doon nyo isasabay yun. Okay, siguro itong taon na to yan. Nurturing yung hanap mo sa by the month of June. Okay, or kundi, baka gusto mo na mag-asawa, ganyan. Okay, pwede na. Kung nasa tamang ano ka na talaga. Kung anong status mo ngayon, kung may regular job ka na, stable na ikaw emotionally, physically, spirituality, ganun. Lahat ng maili. Kung ready ka na, go. Okay? And then, by the month of July, Four of Pentacles, o diba, magsisave ka ng money. Self-improvement yung gusto mo. At ito na yung year na magkukuripot ka na sa sarili mo. Siguro dahil magkukuripot ka dahil may gusto kang ma-achieve. Ganun. At ito rin yung time na siguro dito naging independent person ka. Independent ka. So, parang natutunan mo magtipid ng kuryente at tubig. Ganyan. So, nakatulong yun. O, diba? Nag-conserve ka. At the same time, pati money. Saving money, wealth, diba? Ikaw na. And then, by the month of August, o diba? The Sun. Ay, ang ganda ng card mo. Rebirth, success. All is well in your life. O, diba? Vitality, fun, and joy. So, focus ka lang dun sa goals mo. Ito yung guidance. Ito na yung nagsasabi na go ahead, Scorpio. Go ahead. Kung ano man yung pangarap mo sa buhay, sige, ito na yung sign na nagsasabi na ituloy mo lang. Kumbaga yun, dinidirect ka ni universe doon sa life path na gusto mo. O, diba? Then, by the month of September, Five of Pentacles. O, diba? Makaka-recover ka from the loss. Kung nalugi ka man, or na-heartbroken, bumagsak sa exam, or tinalikuran ka ng kaibigan, okay lang yan. Siguro, ito na yung time na i-take mo lahat ng lesson doon sa buhay mo. Ito rin yung time para sa forgiveness. Ganun talaga eh. Yakapin mo lang yung changes, Scorpio. Siguro may dahilan kaya nangyari yun. Yung mga loss na yun. Yun nga sabi, makaka-recover ka naman eh. O, diba? Yung spiritual mo, taas yan. Dahil sa nangyaring loss na yan. Okay, by the month of October naman, Three of Wands. Yan. Sa life, ito na siguro yung time na moving forward ka for more opportunities. O, ito na nga yung sinasabi, kung gusto mo mag-abroad, ito na, may go signal ka na. Siguro makakatulong sa'yo yung fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, any fire sign. Hindi kung sa expansion man, kung sa trabaho, ayan, nandito sila sa'yo, tutulungan ka nila. O, diba? Kasi si universe or yung life path mo, piniprepare ka niya sa mas magandang chapter ng buhay mo. Okay? And then, ganda ng October mo ha. Lahat siya maganda, Scorpio, promise. And then by the month of November, o diba magsi-self-love ka naman. Siguro dahil nasa heartbreak mo from the past, natutunan mo lang mahalin yung sarili mo. Kung dati, hindi mo binavalue yung sarili mo, ito na yung time para i-value mo yung sarili mo. Okay? Nagkaroon ka man dati ng fear of commitment dahil doon na heartbreak
ka, ganyan. Siguro nga sa mga nangyaring ganun, hindi ka masisisi. Dun sa experience mo, para ka na trauma. Dun sa mga bad choices mo. Pero, by December, ito na yung sinasabing soul searching mo. Kasi the hermit yung card mo, the hermit. So, ito na yung time na magso-soul searching ka. Hanapin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto mo, ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo. Mag-meditate ka. More on dasal, more on Bible, reflecting. Ito na siguro yung time na, honestly, sa experience ko ha, maraming vlogger ngayon na light worker. Pero honestly, pag kay Lord ka lumapit, lahat yan. Lahat ng negativity wash out. Kasi papasok talaga yan sa puso mo. Kumbaga, hindi lang mentality, pati puso mo, spirituality, lilinisin lahat yan ni God. So, yun yung number 1. Okay? Hermit mode ka sa December. So, napakaganda, Scorpio. And then, ano po yung oracle cards natin kay Scorpio? O, diba? Ang buhay up and down. Pero, at the same time, lagi tayong mananalig. Kasi ganun naman talaga ang buhay. Okay? So, your hard work is paying off. O, diba? Your hard work is paying off, Scorpio. O, diba? Ang saya. Yun, chill ka lang. So, ang ganda, expansion. More expansion talaga yung nakikita ko sa'yo, level up. Ganda. Well, anyway, thank you, Scorpio. Naway naging masaya ka sa reading. Take lang yung positive. Go for the changes for growth. Happy New Year po. At maging happy ka sa taon na to. And then good health at the same time. May God bless you and then safe ka lagi. Thank you po. Bye.